Magandang araw mga kaparihas. Narito po tayo sa Barangay Santa Barbara City, Abaliwag, Bulacan. Ako sa mga panayan po natin ngayon, ang butihing lingkod ama ng ating barangay. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit. Gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa pagmamalasakit, totoong paglilingkod at pagtulong sa kanyang mga nasasakupan sa Barangay Santa Barbara City, Abaliwag, Bulacan. Sinagalang po ng Barangay Kapitan Wendell M. Sendino. Kap, kumusta na po kayo? Magandang umaga po sa ating lahat. Okay naman po dito sa ating barangay at lahat naman po ng lingkod o kawani ay nakakaganap sa kanilang mga tungkulin. So dahil nga po papalapit ang Pasko, kaya po medyo 24 hours po kami talaga na nagsiservisyo dahil po doon sa maaaring makapasok na mga masasamang loob. Okay. Kapay, tanong ko lang po ha, kumusta na po ba sa ngayon ang Barangay Santa Barbara sa pangunguna po ninyo? Ayan, salamat po. At Opo. natutuwa po ang sanggunian dahil sa sitwasyon po ngayon sa aming barangay ay sa totoo lang medyo maraming proyekto na amin pong isakatuparan sa nakalipas na isang taon, dalawang taon. Dahil ngayon po ay napapakinabangan na po namin yung aming pong pangarap na basketball court. Opo. At ito po ay nagawa ng mabilisan sa pagtutulungan po ng ating pong mga kasamang naglilingkod sa ating pong pamahalaan at sa pagpupursige po ng inyong lingkod na ito po ay magawa dahil ito po ay talagang ipinangako po natin sa ating pong mga kabarangay. Wow, okay. Pero kapay, tanong ko lang po ha, regarding nga po sa pagpaunlad at ay nga po sa bago ninyong mga naging accomplishment, ano pa po ang karagdagan nyo po naging accomplishment ka bukod sa nabanggit pa po ninyo dyan? Bukod po sa mga infrastructure Opo. na atin pong pina-priority ngayon pong atin pong taon ay nariyan po yung pagpapagawa nga po ng mga building tulad po ng kasalukuyan pong ginagawa na Barangay Sports Development Building na ito po ay gagamitin ng ating pong mga sangguniang kabataan upang sa gusaling ito ay ipaplano yung mga suporta na gagawin po natin sa ating pong mga mag-aaral, mga kabataan upang mahingkayat po, ma-encourage po natin sila na pasukin ang larangan ng sports, hindi lamang po basketball, volleyball, maging table tennis or badminton at iba pang sports na hindi po na bigyan ng prioridad dahil nga po wala pong pasilidad na ginagamit kaya po wala pong nangyaring pagde-develop. So sa ngayon po ay atin pong inumpisahan na yan, nagsagawa po tayo, bumuo po tayo ng barangay sports council para mangasiwa po doon sa ating mga mag-aaral, sa ating mga kabataan upang ang ating pong lugar, ang ating pong baryo ay kilalanin hindi lamang sa larangan ng paman, maging sa larangan po ng sports. So, andyan pa rin po yung ating pong mga pinagagawang pathways na sa totoo lamang po ngayon lamang po na isakatuparan ito sa ating pong panahon ng pamamahala. Nasa 50% na po yung ating pong mga plano sa katuparan sa ating pong termino, sa unang termino. Kaya po nakakatuwa po dahil meron po mga tao na sadyang nagbo-volunteer para po mapabilis po yung pagpapagawa ng mga pathways na lubhang napapakinabangan na po ngayon ng iba nating mga kabarangay, lalo na po ng mga estudyante na noon po ay nilalandas nila yung daan na yon kahit maputik, baha, para lamang makarating ng eskwelahan. Pero po ngayon, makalalakad po sila ng nakasapatos na hindi na po madudumi ang kanilang paa. So marami po tayong ipinagagawa katulad po ng pagkaharang o fencing ng ating pong mga patubigan na delikado po para sa mga bata. At ngayon po ay naharangan na natin at nagkaroon po ng proteksyon para po doon sa mga batang dumadaan doon sa mga patubig at hindi na po mag-aalala po yung ating mga magulang na sila po ay mahuhulog ng kanilang mga anak. Marami po pa ho tayong pinagagawa katulad nga po ng ating pong barangay
pamahalang barangay Mm-mm. o ating barangay hall Mm-mm. na ngayon po ay 80% na po Wow. gawa. Opo. Ang kulang na lamang po doon ay atin pong mga lamesa, Kagamitan. mga kagamitan po na gagamitin po ng atin pong mga kawani. Mm-mm. Lamesa, upuan, aircon, at iba pa pang mga gamit na ito po ay amin pong planong makumpleto ngayon pong papasok po na January. So, marami pa po tayong nais na gawin at sabi nga kulang mo yung 2 taon para rito, kaya po may 1 taon pa po tayo na po pwedeng maging panahon para po maisakatuparan po ng ang lahat ng mga plano po natin para po lubos na kilalanin po ang ating barangay tungo sa pag-unlad na matagal na po talagang nakalimutan o napabayaan. Opo. Pero kapay tanong ko lang po, nga po, nabanggit nyo kayo, no, napakarami po yung maganda pang pangarap at adhikain ng mga proyekto sa barangay. May tanong ko lang po, ano po yung karagdagan nyo pong priority cap, lalo sa pagpaunlad pa ng ating nasasakupan? Yes po, katulad nga po ng mga pasilidad, yung atin po kasi nga ginagamit na daycare ay lubhang maliit at hindi po akma doon sa bilang ng mga estudyante Opo. na kasalukuyang pong naka-enroll. Ang kapasidad lamang po ng atin pong daycare building ay kaya lamang pong i-accommodate yung 20 to 40 estudyante. Subalit ang atin pong naka-enroll po ngayon ay almost or mahigit kumulang 100 na. So, iyan po yung isa po sa linyang dapat kong gawin. Naka-ano na po ito, madaling salita, naka-request na po ito last year pa. So, ito po ay dapat ay nagawa na ngayon taon na ito, bagamat nagkaroon po ng problema ang atin pong mga departamento katulad po ng DPWH na siya pong pinaghuhugutan o pinagkukuhanan po ng bawat proyekto na atin pong inire-request. Na-inspection na po yung atin pong lugar na kung saan po itatayo ito at nangako naman po sila na this coming year ay magagawa po nila ito at maisa sa katuparan para po mapakinabangan na po yung nasabing building na aakma po doon sa bilang ng mga estudyante natin dito sa barangay ng Santa Barbara. So marami pa po tayong mga proyektong dapat gawin katulad nga po ng improvement of drainage canal, System, yung atin pong mga barangay road na marami pa rin po na dapat pong ipagawa. So yun po yung mga susundan po natin mga proyekto na plano po natin gawin sa susunod na mga panahon. So, yun po. At nakakatawa naman din po dahil nga po may mga problema pa rin po tayo doon sa katulad po ng mga na-hold na proyekto dahil nga po doon sa issue ng flood control ay patuloy din naman po natin ginagawa ng paraan. Opo. Para po hindi po lubos na maapektuhan po yung ating mamamayan katulad po ng dumarating na pag-ulan, hindi na po natin nararanasan yung ganong pagbaha. Opo. Katulad po nung nararanasan natin ang mga nakalipas na panahon na every time na umuulan talaga pong baha na agad yung atin pong mga lansangan. Pero ngayon po talagang malaki na pong porsyento yung nabawas na problema. Ayun, okay. So yun po yung karagdagan niyo po mga priority cap. Kapay, tanong ko lang po, kumustahin po natin muli dito ang kapayapaan at katahimikan sa barangay natin? Sa ngayon po talagang yan po yung isa sa mga priority po natin. Ganun pa rin po yung ginagawa naming sistema. May curfew po tayo. Ang malimit po ang atin pong pagpapatrolya pagkagabi. At 24 hours po talaga yung aming serbisyo. Ang atin pong mga katanuran ay mayat maya po umiikot po talaga sa aming pong zona. May mga nakatalaga pong mga barangay tanod, volunteer sa bawat kanto na siya pong nangangalaga ng sitwasyon sa bawat zona namin. At syempre yung regular po namin ginagawang pag-checkpoint
Opo. at pagmuhuli sa mga motorista, lalong-lalo na po yung mga nagmumotor na Maingay. maingay, Opo. ay yan po yung amin pong ginagawa tuwing alas 10 ng gabi hanggang madaling araw. So kung makikita niyo po yung mga nahuhuli po namin at napupumpis ka namin mga may ingay na tambucho na ginawa pa na nga po namin Christmas tree sa ngayon. At meron pong mga iba pang mga tambucho na may ingay na nahuli po namin. So, nakikipagtulungan din po tayo sa ating pong kapulisan para po sa pangseguridad at kapayapaan po ng ating pong lugar. Katulad din po ng pagpapatrolya para po sa mga pinaghihinalaan po naming lugar na pinagpuputaan po ng mga drug addict na ngayon po talaga naglilipatan na ng ibang baryo dahil nga po sa ginagawa po naming paghihigpit dito. Hindi man po 100% po nating masawata. Pero ito po ay ginagawa po namin para po maitaboy namin sa aming pong baryo. Ayun, okay. Pero kapag tatawag po ba natin na isa po ang Barangay Santa Barbara sa tahimik na barangay? Kung kayo po ay iikot po sa aming baryo at gagalugarin nyo po yung aming pong lansangan, masasabi po namin na tahimik dahil makakalakad po kayo na wala pong gagawa ng masama po sa inyo. Okay. May mga pagkakataon po na may mga umiikot po dito na mga naging snatch, pero yun po ay amin pong binabantayan. Kaya po yung iba naglilipatan na rin po ng ibang barangay para doon po magbiktima. Pero po dito po sa barangay po namin, maigting po ang ginagawa naming pagbabantay, lalong-lalo na po sa mga pinaghihinalaan po namin mga sama loob. Dahil ayaw din naman po namin na maging biktima ang aming po mga kabarangay. So yun po, maigting po yan. Basta pagdating po sa peace and order, yan po yung aming pong mga prioridad. At yung nakakatuwa po, yung aming pong itinalagang komite ng peace and order ay active at talaga pong seryoso sa kanya pong tungkulin. Wow, okay. Akap, dito naman po tayo sa kalinisan. Ano po naging sikreto ni Kapitan Wendell at ng sanggunian at bakit nanatili po ang kalinisan sa Barangay Santa Barbara? Unang-una po, pakikipag-ugnayan sa mamamayan. Opo, totoo At po. maigting po namin pinapatupad yung tapat kolismo. Bukod po sa ginagawa po namin clean-up drive sa amin pong nasasakupan tuwing araw po ng Sabado. Weekly po yun. Opo. Weekly po yun. At kami po ay nagtalaga po ng mga street sweeper. Bukod po sa weekly clean-up drive ay meron po kaming itinalaga na bawat zona nagwawalis ating umaga. At atin po nakipag-ugnayan din po tayo sa 4Ps na kung saan po yung handle po sila ng DSWD. Napakiusapan sila na tumulong sa mga proyektong pangkalinisan ng ating barangay. Na yun po yung kagandahan nga po na active din po sila pagdating po doon. At ang isa po na nagiging magandang resulta kaya po napapanipili po natin ang kalinisan ay yung regular po naming paghahakot ng basura. Meron po kaming sariling truck na naghahakot. Meron po kaming mga regular na schedule bawat zona. Kaya po napapanitili po namin yung kalinisan po dito po sa aming barangay. Siyempre kasama na rin po doon yung road clearing na ginagawa po natin. Talaga pong maigting po ang ginagawa po natin dahil mayroon po kaming ordinansa na kapag nag-illegal parking kayo ay amin pong pinaklam. So, nakakatuwa po dahil sa oras po na tumungtong ang alas 7 ng gabi ay wala na po kayo makikita mga nakaparadang sasakyan. Motor man yan, tricycle man yan, o four wheels man yan. Malinis na malinis po yung aming karsada. Lalong-lalo na po sa kahabaan po ng Aldama Street. Talaga po, sinasabi nga po ng ibang mga mamamayan ng karating barangay namin, sana all. Dahil nga po doon sa ginagawa po nating paglilinis, hindi lamang ng maruming karsada, kundi
paglilinis ng mga sasakyan na illegal na nagpa-parking Okay. sa lansangan po. Okay. Kap, ay tanong ko lang po nitong darating na Kapaskuhan, Kap, ano po ang inyong nais na panawagan at mensahe sa ating minamahal na mga kabarangay tungo po sa kalinisan at kapayapaan? At mensahe na rin po, nga po, dahil darating po ang Kapaskuhan. Yes po, una-una binabati ko po ng maligayang Pasko at maligayang bagong taon ang aking mga kababaryo. Siyempre, normal po na ginagawa po namin tuwing sumasapit po ang Kapaskuhan. Opo. Siyempre, meron pong konting binibigay Opo. ng ating pong barangay sa ilang mga residente na tapos palad Opo. at walang kakayanan para ipagdiwang ang disperas ng Pasko. So meron po tayong binibigyan ng konting mapagsasalu-saluhan ng Opo. kanilang pamilya, lalo na po yung mga indigent po Indigent, natin. opo. At syempre, mensahe ko na rin po sa atin pong mga kabarangay na panatilihin po natin ang kapayapaan, pagmamahalan, pagbibigay, at syempre. Dahil ito naman po yung layunin ng ating Panginoong May Kapal, na ang diwa po ng Pasko talaga ay pagmamahalan. Totoo So, po, Kap. yun po yung may akong sinasabi, lalong-lalo na po sa aking pong mga kawani na kung meron mang hindi pagkakaunawaan ay isang tabi mo na yon dahil ang maging sentro ng Kapaskuhan ay pagmamahalan at pagmamahal sa Diyos. At ini-encourage ko rin din po yung ating pong mga kabarangay na panatilihin po yung kalinisan. Kung minsan po kasi napapabayaan na yung ating pong kapaligiran Opo. dahil po doon sa ginagawa po nating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Lalo na po sa pagdarating na New Year's. Na walang pakundangang pagkakalat ay i-encourage ko po na ipatupad pa rin yung tapat po linis ko. Opo. At umiwas na rin po sana sa mga mapaminsalang paputok. Ipagdiwang ang New Year's sa matahimik at mapayapang pamamaraan katulad ng pagdarasal, pagsasalo-salo ng pamilya, at iwasan na yung pagpapaputok ng mga labis na malalakas. So, yun po. At siyempre, ang lagi kong sinasabi ay magpatawaran. Totoo. Kung meron mang nagawang hindi maganda ang iyong kapwa, patawarin natin. At kung vice versa, kung meron mang din nagawa sa inyo yung sana, patawarin din naman ang ibigay. So, yun po. Ayun, okay. Pero regarding sa ating mga nga po, Kap, sa ating nabanggit nyo kayo na sa pagbibigay ng handog o nga po munting regalo sa ating minamahal na mga kabarangay, lalo po sa ating indigent, kumusta naman po regarding naman po sa ating senior citizen and PWD sa kanilang 1% na pondo ng ating barangay? Ay, magandang tanong. Actually, ang PWD po ay naipagkaloob na po natin yung porsyento Opo. na kanila po natatanggap mula po sa Sangguniang Barangay na 1% na ginamit na po nila sa nakalipas po na kanilang pagdiriwang ng Christmas party. Bukod po doon yung ibinibigay po natin sa kanilang tulong, medical man yan o ano pa mang proyekto, programa na nilatag po nila sa atin. Vice versa po, ganun din po sa kanila po sa senior citizen na nagpaplano po silang magdiwang. So may regular po tayong gamot na ipinagtutustos sa kanila at pinadadaan po natin sa atin pong barangay health center na nakukuha po nila dito po. At yun po ay nauukol po sa kanilang maintenance na pangaraw-araw po nilang iniinom ay ibabahagi po natin sa pinakakulan. Bukod pa ho yung cash na ibibigay po natin sa kanila o binibigay po natin sa kanila na 1%. So, cash po yun binibigay po natin. Bukod po yung mga gamot po na inilalaan po natin sa ating pong barangay health center na nakukuha po nila gamot. So, sa ngayon po kasi wala pa po silang ibinibigay na plano kung kailan po sila mag-Christmas party dahil meron pong may konting problema po ang pamunuan dahil nag-resign po yung kasalukuyang Pangulo. Kaya po ang nangangasiwa po nito ngayon ay yung pong OSCA, yung Office of the Senior Citizen Affairs, na siya po ang nag-handle sa kanila.
So, ang budget po na po pwede po nilang makuha, yun nga po nga nakalaan po para sa kanila. Ayun, okay. So muli Kap, munting mensahe po sa patuloy na nagmamahal sa inyong mga kabarangay natin. Kung nanonood po sila ngayon nga po, munting mensahe po muli sa darating na Kapaskuhan sa patuloy na nagmamahal, nagtitiwala at bilang ating punong lingkod sa ating barangay Santa Barbara. Ayun po, salamat po. Muli po, samantalahin ko po yung pagkakataon na magpasalamat sa ating pong mga kabarangay na nagtiwala at binigyan po tayo ng pagkakataon para pamunuan ito pong ating pong sangguniang barangay, ang ating pong barangay ng Santa Barbara. Marapat lamang po nagantihan ko po na iba yung serbisyo at malasakit na may kasamang sakripisyo. Sa totoo lamang po, tayo po yung isa sa mga may maraming mga proyekto na naisagawa dito po sa ating barangay at mga programa na pinakikinabangan na po ng aming pong mga kabarangay katulad po ng pangkalusugan, nutrisyon, edukasyon, infrastruktura, at iba pa pong programa na may kinalaman po sa agriculture. Ay ito po yung ating pong naisagawa dahil po sa pagkakataong ipinagkaloob po sa atin. Kaya po muli po akong nagpapasalamat sa aking mga kababaryo at panatilihin po natin at sana po ay patuloy po kayong makiisa sa mga proyekto, programa at mga kautusan na ibinababa po natin sa ating mga mamamayan na alam ko po na ito po yung makatutulong at kapaki-kapakinabang para po pakinabangan din po ng ating pong mga kabarangay. Katulad nga po ng ginagawa po natin curfew at pag-checkpoint sa mga maiingay na motor, panguhuli po ng mga stray dog, mga ligaw na aso, ligaw na pusa, panguhuli po sa mga illegal na nagtatapon ng basura. So maging panuri po tayo at kung meron po kayong nakikita na gumagawa ng mga hindi maganda o kanais-nais ay huwag po kayong mag-atubili na magsumbong po sa inyong lingkod. Mayroon naman po tayong barangay hotline na po pwede nyo pong makontak para po matigilan po natin yung masasama po nilang ginagawa o gagawin pa. At sana po ay nandiyan po kayo lagi para sumuporta para sa mga programa at proyekto po na ginagawa po ng ating pong sangguniang barangay. At umasa po kayo na ang inyong lingkod po ay hindi magkukulang at gagawin po ang lahat para ibalik po sa inyo yung ipinagkaloob nyo po sa aking tiwala at makamit nyo po yung tunay na gobyerno na gusto nyo pong mangyari para po sa ating mga kabarangay. Wow! Umasa din po kayo na magiging katuwang nyo po ako kung ano man po yung po pwedeng maitulong ng sangguniang barangay para po sa lahat, para po sa inyo ay bukas po ang ating pong pamahalaan, ang ating pong opisina para po ma-actionan po natin yung inyo pong nais na mangyari. Kaya po muli, maraming salamat at sana po ay pagpalain po tayo ng Diyos. Okay, ayan po. Kap, munting mensahe din po sa ating masisipag na mga kawani. Kasama po ang inyong naglilingkod na barangay kagawad sa barangay natin. Yes po, nagpapasalamat po ako dahil sobrang supportive po yung ating pong sangguniang barangay, ang ating mga kagawad. Na sa lahat po ng mga proyektong ginagawa po natin, talaga po nakasuporta sila. Ganon din naman po ang inyong lingkod na sa bawat request po ng ating mga kabarangay kagawad na programa at proyekto na kanila pong gustong gawin ay 100 support din po ang ating pong ibinabalik po sa kanila. Gayon din po yung ating pong mga kawani, ang ating pong secretary, barangay treasurer, ang ating pong admin, ang ating pong clerk, ang ating pong mga mother leader, LLN, BHW, ang ating pong mga katanuran, na po sila hepe, sila deputy, na nangangalaga po ng peace and order po dito po sa ating pong barangay, na talaga pong sobrang sakripisyo. Parang ang nangyayari po talaga, dito na po nagugugol sa paglilingkod yung kanilang buhay. Pagamat ang inyong lingkod ay
ganun din po yung ginagawa. At nakakatuwa din po dahil kapiling ko po sila sa mga gandang layunin po na ginagawa po natin sa ating pong barangay. Kaya po muli po, nagpapasalamat po ako sa 10 po ng aming mga kawani dito po sa ating barangay na nakakatuwang po namin sa pamamahala at pag-aayos po ng aming barangay. Kahit po maliit po yung kanilang allowance o honoraryong nakikuha, talagang hindi po nila tinitingnan yung halaga na natatanggap nila. Ang gusto po nila makapaglingkod ng naaayon sa kanilang kagustuhan. Kaya sabi ko nga sa kanila, pagbutihin nila dahil hindi lamang sa pagiging barangay tanod Totoo kayo po. maaaring maglingkod. Opo, Pwede rin totoo. pumalit kayo sa Opo, pwede po. Kaya po nakakatawa po dahil lahat po halos 100% po maayos po kami. Maganda po yung aming ugnayan, maganda po yung komunikasyon namin, maganda po yung relasyon po namin. Yun po yung number 1 po kasi para makapagsagawa ka ng mga proyekto o programa na walang magiging balakid yung pagkakaisa ng bawat sanggunian o ng bawat kawanan. Kaya po napakaswerte ko po dahil lahat po halos ng mga katuwang ko rito puro napapakinabangan ng mga kapatid na. Wow, magandang kakaisa. Kaya dapat sabi nga po nila, sana all. Sana all po. O yan, o kaya po mga kaparehas ha, yan po ang maalab na misahe at ating nakapanayan po ang butihing lingkod naman ng ating barangay sa Barangay Santa Barbara City, Baliwag, Bulacan, na kung saan ay tunay na naglilingkod ng pamalasakit ng serbisyo, tumutulong, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya nasasakupan dito po sa Barangay Santa Barbara City, Baliwag, Bulacan, na si iginagalang po ng barangay, Kapitan Wendell M. Centeno. Magandang araw po mga kaparehas. Nag-uulat po, Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap, in your family, God bless us all. Kap, mabuhay ka hanggat gusto mo. Thank you. Merry Christmas po.